Survey. Sino po nakabasa sa Facebook? Balita yun eh. I'm not sure kung anong news agency, pero pinost ng isang news agency na nag-survey daw ang mga tao, sa mga tao, at majority daw ang sinabi this 2024, hindi daw sila happy. Sinong nakabasa ng balita na yon? Nag-survey sa mga tao at sinabing, majority ay hindi happy. Hindi happy this Christmas, and overall sa 2024 daw, hindi daw happy ang 2024 nila. At nalungkot ako nung nabasa ko yung balita na yon kasi kung alam lang nila na may pag-asa, na may hindi pa tapos ang buhay, na kahit may kahirapan, may pag-asa, na kahit may problema, may liwanag. Kung meron kang Diyos, meron kang Jesus sa puso mo, masasabi mong masaya pa rin. Hindi ko po alam, mga kapatid, ano ang nangyari sa iyo noong 2024. Pwedeng masaya na promote ka. Pwede rin namang nakuha mo yung dream job mo. Meron dito sa ating graduate, si Chris. Ayan, nakuha na niya yung kanyang dream job. Natapos na niya yung kanyang training sa Army. Salute! Sa Air Force. Pwede din namang nagka-jowa ka. O, di ba? Happy yun no 2024. Pwede din namang baliktad, nawalan ka ng jowa. Pwede din namang na-promote ka sa trabaho. Pwede din namang na-demote ka or natanggal ka sa trabaho. Pwede rin na-engage ka this 2024. Pero pwede din namang na-cancel ang engagement mo. Pwedeng yung business mo, lumago, kumita at nag-branch out, pero pwede din yung business mo, nalugi. Hindi po tayo pare-parehas, mga kapatid. Tama po ba? Kaya nga nagigets ko yung mga nagsabi sa survey na hindi kami masaya. Pero sa tingin ko, ang basis kung bakit many people said they were not happy is because they do not have money. Ayun talaga yun eh. Walang 13th month, walang bonus, madaming utang, wala na akong pera, hindi ko ma-enjoy ang Christmas, hindi ako makapag-travel, hindi ako makabili ng masarap na pagkain, hindi ako makabili ng bagong cellphone, hindi ako makagala, wala akong bagong kahit ano. So, hindi masaya. Pero alam niyo po ba, happiness is defined by material things. But joy is defined by non-material things. Merong mga bagay sa mundo na hindi nakikita at hindi nabibili ng pera, pero yun talaga ang magkukumpleto ng puso natin at ng buhay natin. And so pagka sinabi natin, hindi ako masaya dahil lang sa wala akong pera, baka po talagang ang pondasyon ng ating mga buhay ay nakatayo sa pera. Sa mga bagay na gumuguho at nawawala. Kasi one time, milyonaryo ka, kinabukasan, hindi mo alam na scam ka na. At ang daming umiiyak, di ba? Sa TikTok nga lang, o sa na-scam, 50K, para bang yung buong buhay nila gumuho na. And I realized, grabe no, kapag pala talagang itinayo mo ang buhay mo sa mga bagay na nagbabago, kapag nawala yan, mawawala ka rin. Pero kapag itinayo mo ang buhay mo sa bato na hindi nagbabago at yun ay si Jesus, kahit pa maglaho ang lahat, nakatayo ka pa rin. At yun po yung dahilan kung bakit kayong lahat na nandito ngayon, nakatayo pa rin. Dumaan ang 2024, may bagyo, may unos, maraming problema, pero nandito ka pa rin. At dahil yun, kay Lord. Marami sa atin dito, kung wala si Lord, baka wala na tayo dito. Kung hindi lang din dahil kay Lord, baka wala na ako dito. Meron po ba magsasabi sa atin noon na kung hindi dahil kay Lord, baka wala na ako ngayon? Kaya gusto ko pong sabihin mo sa katabi mo, you made it. You made it because of Jesus. Si Lord ang nagtawid sa iyo. Si Lord ang nagtawid sa atin. Kahit hindi mo alam, kahit feeling mo malayo si Lord, kahit hindi mo siya nakikita, nandyan si Lord. Tinawid ka niya.
The fact na humihinga ka, the fact na nandito ka, the fact na buhay ka, it means itinawid ka niya. And that is something to be grateful for. Isang bagay na yun na pwede mong ipagpasalamat at maging masaya tayo ngayong kahit Pasko na, tapos na yung Pasko, kahit ngayong bagong taon, we all have a reason to be joyful as we enter 2025. Hindi man nag-end ng maayos o maganda lahat ng pangyayari this 2024, pero meron po tayong buhay na pag-asa at ang pangalan niya ay Jesus. And so today, gusto ko pong i-discuss sa inyo yung tungkol sa gratitude or pagiging mapagpasalamat. Sasabihin ng iba, alam ko na yan, Pastora, ilang beses na yan na topic sa church. Pagpasalamat naman ako di naman ako nagre-reklamo Pero alam niyo po ba, yung mga simpleng bagay, kalimitan, yun pa yung nakakalimutan nating palaging gawin. At yun pa yung palaging pinakamahirap gawin. So today, gusto ko po tayong magbalik tanaw. Sabihin niyo nga po, balik tanaw. Ayan. Magkakaroon tayo ng pasasalamat at pagbabalik tanaw. Meron po tayong babasahing isang maikling kwento sa Luke chapter 17. Meron po ba kayong mga dalang Biblia? Ayan. Alam niyo po ba nakakatuwa? Nagpa-raffle tayo last week, di ba, ng Bible. And maraming ngayon ang interesadong bumili ng Bible, lalo na yung Pinoy version, kasi naiintindihan daw nila. Ito yung Bible para sa mga beginners. So, kung hindi mo alam paano magbabasa, saan bubuksan, ano yung babasahin, ito yung translation ng Bible na nire-recommend for beginners. And natutuwa ako kasi nung nagpa-raffle tayo ng Bible, ang dami excited. Gusto ko makuha yon yung Bible. Gusto ko yon. So, alam niyo yun, nagkakaroon na tayo ng uhaw sa salita ng Diyos. So, Luke chapter 17, meron pong maikling kwento dito, verses 11 to 19. Kung meron kayong mga cellphones, pwede rin po yan. Samahan niyo po ako magbasa. Luke chapter 17, ang gagamitin ko po ay itong Tagalog Pinoy version na Bible. So, babasahin ko lang po ng maikli. Sabi po dito, verse 11, Luke 17, verse 11. Habang nagtatravel si Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa boundary ng Samaria at Galilee. Nung papasok na siya sa bayan, sinalubong siya ng 10 taong may ketong. Alam niyo po yung ketong? Sakit po yun na kinakain yung laman mo. So, yung mga may ketong, minsan wala ng ilong, wala ng tenga, nalalaglag na lang sila ng kusa. So, unti-unting kinakain. Kaya noong araw, yung mga may ketong, pinandidirihan, nilalayuan. Kapag ka may ketong ka, dapat may distance. O, Camille, dyan ka lang. Di ka pwedeng lumapit sa akin. Kasi may ketong ka. Yak. So, parang madumi. Ganon ang tingin sa kanila. So, merong 10 daw na may ketong at nalaman nila na dadaan si Jesus. So, ito po yung nangyari. Tumigil sila sa malayo kasi alam nilang hindi sila pwedeng lumapit. So, hanggang dyan lang. Tumigil sila sa malayo at sinabi nila, sumigaw sila, Jesus! Master! Maawa po kayo sa amin. Nasabi mo na ba ito kay Lord? Lord, maawa ka sa akin. Lord, may problema ako. Maawa ka po sa akin. Alam mo ba, kahit feeling mo malayo ka din kay Lord, kagaya nitong mga ketongin na to, feeling nila, ang layo nila kay Lord dahil doon sa sakit nila. Sometimes, ganun din yung feeling natin, ang layo ni Lord, this 2024, di ko maramdaman si Lord, di ko marinig. Kahit hindi mo siya marinig, kahit hindi mo siya makita or maramdaman, alam mo ba na nandyan siya? Nandyan siya at pwede kang sumigaw, humingi ng tulong sa Kanya. Lord, maawa ka po sa akin. And I know many of us or some of us here, sinabi mo yung prayer na yan this 2024, Lord, I need you. Lord, kailangan kita. Lord, tulungan mo ko. How many times did you pray that prayer this 2024? So, next, nakita daw ni Jesus. Sabi, nakita sila ni Jesus. At gusto ko po sabihin sa inyo ngayong umaga, nakikita ka ni Lord. Kahit yung mga panahong mag-isa kang umiyak, nakita ka ni Lord. Kahit yung mga panahong walang tumulong sa'yo, wala kang malapitan, walang-wala ka na, nakita ka ni Lord. Ang galing, di ba? Malayo sila, pero nakita sila ni Lord. Nakita sila ni Jesus at sinabi ni Lord, sige na,
lumakad na kayo at ipakita nyo ang mga sarili nyo sa mga priest or sa mga pare. Ang weird, di ba? Ang prayer nila kay Lord, Lord, tulungan nyo po kami. Sa tingin nyo, ano yung gusto nilang mahingi kay Lord? Healing, tama, dahil meron silang sakit. Gusto nilang gumaling. Kaya, Lord, maawa po kayo sa amin. Ano ang sagot ni Jesus sa kanila? Ang weird ng sagot ni Lord. Tingnan nyo. Sabi ni Lord, hindi sinabi ni Lord, gumaling kayo in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hindi yun sinabi ni Lord, di ba? Don't you find it weird na hindi sinabi ni Lord, Rachel, o 10 kayo, magaling na kayo? Sige na. Hindi eh. Ang sinabi dito ni Jesus, tingnan nyo, sige na, lumakad na kayo at magpakita kayo sa mga priests. Alam niyo po ba yung mga priests noong araw, sila yung nagsasabing bawal ka kasi madumi ka. So, bakit kami pupunta doon? Eh, hindi ba nga kami magaling? Di ba parang, ano to sinasabi ni Lord? Parang, ang weird nung sinasabi ni Lord na gawin namin. Pero alam niyo po, tingnan niyo yung ginawa nila. At sila'y humayo, yung 10 kitongin, at sila'y humayo, at habang naglalakad sila, ito po yung amazing. Nung umalis na sila, walang sinabi si Lord na, magaling na kayo, sige na, alis na. Sabi lang, sige, magpakita kayo dun sa mga pare. Habang naglalakad sila, gumaling sila. Ang amazing nun mga kapatid kasi it shows faith, pananampalataya nung 10. Na kung sinabi ni Jesus na umalis na tayo, kahit hindi niya sinasabing, magaling ka na, di umalis na tayo, sundin lang natin siya. Nagtiwala sila dun sa salita ni Lord. So much so na kahit hindi sinasabi ni Lord, be healed, hindi siya nilay hands, umalis sila at nagpakita sila sa mga priest. At habang naglalakad silang 10, napansin nila unti-unti kumikinis yung balat nila, yung nawalang ilong bumalik, yung walang tenga bumalik, gumaling silang lahat. Alam niyo po yung susi doon, habang naglalakad sila. Ibig sabihin, nung sumunod sila kay Lord, nung sinunod nila yung sinabi ni Lord na umalis na kayo at magpakita kayo sa mga pare, doon nangyari yung milagro. Wow, baby skin na ako ulit. Sana all. Wala nang pimple, wala nang butas, wala nang peklat. Nakita nila na yung balat nila, wow, restored na ako. At alam niyo po, na-experience yun na po ba yung sobrang saya kasi meron kang pinagpe-pray na matagal na, tapos all of a sudden, nangyari nang hindi mo inaasahan? Naka-experience na po ba kayo ng ganun mga kapatid? Ano po ang unang reaction nyo? Nonchalant. Ayos lang. Ganun lang. Hindi po, di ba parang, uy, grabe, sinagot ni Lord, may nangyari. Gumaling, yung tatay ko na na-stroke, gumaling. Grabe, nag-provide si Lord. Walang-wala na kami, pero may ginamit si Lord na tao. Hindi ba masaya ka, sobra? So yung 10 to, sobrang saya. Sobrang, pare, ang kinis mo na. Hindi natin alam, lalaki ba yun o babae, di ba? Sabi lang kasi 10 eh. So, saya-saya nila. Alam niyo kung bakit sinabi ni Jesus na umalis na kayo at magpakita kayo sa mga pare? Kasi alam niyo, gusto ni Lord, ma-redeem nila yung image nila dun sa mga taong nanglait sa kanila. Magpakita kayo doon at makikita nila, bakit magaling na kayo? Accepted na. Hindi na ngayon kailangang lumayo kasi magaling na sila. At yung mga pare ang magsasabing, clean na talaga kayo, pwede na. Kaya sinabi ni Jesus, lumakad kayo at magpakita kayo sa mga pare para ma-redeem yung rejected self nila, ma-affirm, wala na, magaling na talaga to, cleared. So habang naglalakad, pag nakita tayo ng mga pare, hindi na tayo lalayuan ng mga tao, sobrang saya. Na-imagine niyo po ba yung celebration ng 10? Verse 15, tingnan nyo. Pero, nang mapansin ng isa sa kanila na magaling na siya. Ilan daw yung nakapansin? Nang mapansin ng isa na gumaling na siya, bumalik siya at nagsisisigaw at nagpupuri sa Diyos. Dumapa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Isa siyang Samaritano. Tinanong siya ni Jesus, hindi ba 10 kayo na pinagaling ko?
Nasa na yung Siyam? Bakit kung sino pa ang hindi Israelita, siya pa ang bumalik para magpasalamat sa Diyos? Sinabi ni Jesus sa kanya, sige, tumayo ka na at umuwi, gumaling ka dahil sa pananalig mo sa Diyos. Alam nyo, ending na sana yung kwento. Happy ending na, gumaling yung 10, period, the end. Pero may kadugtong pa po yung kwento. Ano yung nangyari? Yung isa lang. Yung isa, habang naglalakad siya at, ang pogi ko na ulit, ang ganda ko na ulit. Ay, wait lang. Si Jesus nga pala yung nagpagaling sa akin. Bumalik siya. Hinanap niya si Jesus at nagpasalamat siya at sumisigaw siya. At sabi doon, lumuhod siya sa paanan ni Lord at sinabi niya, Lord, salamat! Thank you, Lord! Sobrang salamat, Panginoon! Sabi ni Lord, nasan yung Siyam? Di ba 10 kayo? Di ba nakakalungkot? 10 yung pinagaling, isa lang yung bumalik para magpasalamat. Samantalang nung may sakit sila, samantalang nung may pangangailangan sila, lahat sila tumawag kay Lord. Pero nung ibinigay na yung sagot sa panalangin, isa na lang ang bumalik. Somehow, nireflect ko to sa akin. Lord, ang dali-dali pala talaga naming makalimutan ka. Kapag ang saya-saya na, kapag may pera na, kapag nandito na yung mga pinanalangin. Pero nung wala, ang sipag naming manalangin. Ang sipag namin pumunta sa church. Ang sipag ko magbasa ng Bible. Pero nung binigay mo na, masyado na akong na-distract doon sa blessing na nakalimutan ko na yung blesser. Na-distract ako sa gift, pero nakalimutan ko na yung giver. So ano po yung matututunan natin dito sa story sa Luke chapter 17? Ang ikli, di ba? Meron po tayong makikita ditong valuable lessons na pwede mong dalhin sa 2025. Number 1, sa ginawa ni Jesus, palagi po nating titingnan, ano yung ginawa ni Jesus? Paano niya tinrato yung 10? Gusto ko po sabihin sa inyo ngayon mga kapatid, Jesus never forgets us even if we forget Him. Pwede natin siyang makalimutan kagaya nung ginawa nung Siyam, na nakalimutan na nila si Lord. Pero, hindi ka kakalimutan ni Lord. Pwede kang kalimutan ng asawa mo, ng jowa mo. Alam niyo po kasi ang tao, flawed. Ibig sabihin, nagkakamali. At kapag tinayo mo sa tao ang buhay mo at hindi niya na-meet ang expectations mo, guguho ka. Kaya po sinasabi natin, may isa dyan, may isang Diyos, si Jesus, hindi kanya kalilimutan. Sabi nga po sa Bible, ang mga pangalan daw natin nakaukit sa kanyang palad. Nakatato. At kapag nakatato, ibig sabihin permanente. Ikaw, sabi mo sa katabi mo, lagi ka nasa isip ni Lord. Lagi kang iniisip ni Lord. Hindi kanya nakakalimutan. Meron po ba sa atin dito, feeling mo, kinalimutan ka na? Kinalimutan ka ng kaibigan mo, hindi ka binati ng birthday mo, nakalimutan ang anniversary nyo. Kapag nakakalimutan tayo, masakit. Pero balikan po natin, tayo, kinakalimutan natin si Lord. And yet, hindi niya tayo kinakalimutan. Kahit na nakalimutan siya nung Siyam, hindi niya kinalimutan yung 10. As a matter of fact, alam niyo po ba, sinadya niya talagang dumaan kasi alam niyang may 10 na nangangailangan sa kanya sa lugar na yon. And it shows intentionality. Sinadya ni Lord doon dumaan kasi alam niyang may 10 na naghihintay na nangangailangan sa Kanya. Ibig sabihin, hindi niya nakalimutan yung 10. Kahit na milyon-milyon yung mga taong gustong magpa-pray, gustong magpagaling, gustong lumapit, yung 10 na konti, dinaanan niya. Kaya kahit mag-isa ka, dadaanan ka ni Lord.
dadaanan ka ni Lord. Hindi ka niya kalilimutan. So pagpasok mo na 2025, palagi mo itong ilagay sa isip at sa puso mo. Kalimutan man ako ng lahat, pero si Lord, hindi niya ako kalilimutan. Nakikita ka niya palagi. Second, alam niyo po, hindi dinedemand ni Lord ng pasalamatan natin siya. Sabi doon, hindi naman niya hinabol yung Siyam eh. Tama ba? Hindi niya sinabing, grabe kayo, pinagaling ko na nga kayo, ni wala man lang thank you. Gagaling. Mga walang utang na loob. Hindi po ba ganyan po tayo, mga kapatid? Aminin natin sa hindi. Kapag nagbibigay tayo ng pabor sa ibang tao, gusto natin, pinapasalamatan tayo. Or gusto natin nire-recognize tayo, kahit sa church may effort, may ginawa, nag-serve, gusto natin palagi tayo nire-recognize. Pero alam niyo po ba, hindi na dapat dinedemand yun. We do it wholeheartedly, with or without recognition. Pero alam niyo po si Jesus, never nag-demand. Hindi niya sinabi doon sa isa, habulin mo yung Siyam, pabalikin mo yung Siyam, at paluhurin mo dito sa akin, kailangan magpasalamat sila kasi ako ang nagpagaling. Hinayaan lang ni Lord yung Siyam, pero yung isa, natuwa siya doon sa isa. Alam niyo po, hindi tayo pipilitin ni Lord, hindi ka rin sasabihan ni Lord na, ikaw napakasama mo, Ange, di ka nagpapasalamat sa akin. Walang ganun. Binigay ko yung promotion, binigay ko yung trabaho, pinag-pray mo, nakalimutan mo ako. Walang ganyan po si Lord. Kasi po ang Panginoon natin hindi nanunumbat. Kaya nga sobrang bait ni Lord Sa sobrang bait niya, inaabuso na natin. Minsan, hingi tayo ng hingi. Pero pag nakuha na natin yung hinihingi natin, bye Lord. Sasaya muna ako dito, mag-enjoy muna ako. Tapos pag may problema na ulit, Lord. Para bang takbuhan lang natin si Lord kapag may kailangan tayo. Pero alam niyo po, sa sobrang buti ng puso ng Panginoon, walang panunumbat. Walang pagdedemand. Masaya lang si Lord every time na bumabalik ka sa Kanya. Kahit pa, bumabalik ka lang kapag may problema. Alam niyo po, masaya siya kapag bumabalik ka at tumatawag ka sa Kanya, kahit pa ang dahilan lang ay dahil sa problema lang. At kahit pa nakakalimutan mo siya kapag may blessing, masaya pa rin si Lord na bumabalik ka sa Kanya. So Jesus never demands that we thank Him, even if we forget to. So pagpasok po natin na 2025, I hope, siguro po, I would encourage everyone, mag-move on na po tayo dun sa sense of entitlement. Na dapat pinopost ako, dapat binanggit yung pangalan ko, dapat pinasalamatan ako, dapat nirecognize ako. Kasi hindi naman po tayo after sa kasikatan. Hindi nga pinangalandakan ni Jesus na ang pangalan ko, Jesus ha, sabihin mo Jesus ang pangalan ko ha, ipamalita nyo sa tao, ako nagpagaling sa inyo ha. Diba? Nakikita natin yan everywhere sa politicians. Ang lalaki ng mga pangalan. Ang ginawa lang naman, isang maliit na butas na tinapalan, na hindi pa konkreto ang tapal. Pero, thank you, Congressman blank. Diba? We are always after fame. Dine-demand natin yung gratitude, yung attention, but Jesus never did it. And so, 2025, kung maglilingkod po tayo sa 2025, maging masaya kang maglingkod kahit nang hindi nagde-demand ng pasasalamat at recognition. Amen? Ito po ang encouragement ko. Alam mo ba, kahit makalimutan ng mga tao yung ginawa mo, si Lord, hindi niya yan makakalimutan. Naglilista yan. Ito, ginawa to ni Jari. Kota na. Hindi ka nakakalimutan ni Lord. May reward yan. Kaya kahit hindi ka i-reward ng tao, okay lang. Di ba? In the first place, kaya naman po natin yung ginagawa kasi love natin si Lord. At hindi para sa kahit ano pa mang recognition or appreciation. Amen? So, 2025, by 2025, sabi mo sa katabi mo, huwag na magtatampo ha.
Huwag mo tatampo, pag nakalimutang pasalamatan, pag nakalimutang i-mention, Next. And the last point po, which is I already mentioned, no? Hindi po nangongondem si Lord when we forget Him, but He is pleased with those who remember Him. Sa lahat ng mga nakalimot, hindi naman nangondem si Lord, pero sa lahat ng mga nakakaalala sa Kanya, natutuwa siya. And so dahil, alam mo ba, the fact na nandito ka ngayon, masaya si Lord, pinili mo siya. Pwede namang natulog ka na lang o na Sunday morning, pero gusto mo kay Lord, masaya siya. Pero kung di mo siya pinili, hindi ka niya susumbatan. Ganun lang naman po yun eh. So, kung hindi ka rin piliin, this 2025, wala ring samaan ng loob. Okay lang ba yun? Sabihin mo sa sarili mo yan, hindi sasama ang loob ko. Diba? Hindi man ako piliin, hindi man ako balikan. Pero sa mga taong makaalala, maraming salamat. Diba? Maraming salamat naalala mo ko. I am happy, I am grateful. So, nakita po natin na ganun yung character ni Jesus. Tingnan naman po natin kung ano yung matututunan natin doon sa character ng isang bumalik. So, the grateful one, remember Jesus and return to Him. This 2025 po, sa lahat ng tagumpay mo, 2024, no? Sa lahat ng naging tagumpay mo, sa lahat ng naging kabiguan mo, alalahanin mo lang bumalik kay Lord. Gusto ko po yung t-shirt ng Acts. Saktong-sakto eh. Before you move forward, remember to go back. Ang galing, di ba? Ganon yung ginawa nung isa eh. Kasi sabi ni Lord, sige na, move forward na kayo. Lakad na. So lumakad sila. Pero nung nag-move forward na siya, wait! I-recognize ko muna na hindi ako makaka-move forward kung hindi dahil kay Lord. So babalik ako kay Lord. I will come back to God. Lahat po ng natamo natin this 2024, ibalik natin lahat kay Lord. Glory, papuri, pagkilala, pagsamba. Kasi sa totoo lang, hindi tayo makakatawid kung hindi dahil sa Kanya. So remember Jesus and return to Him. Amen. Next. The grateful one used his voice to cry for his breakthrough. And when he got it, he used his voice to praise Him. Ang ganda, di ba? Nung may pangangailangan sila, ginamit nila yung boses nila para umiyak. Lord, maawa ka po sa amin. Di sila makalapit kasi may ketong eh. Anong meron sila? Boses. Ginamit nila kung ano yung meron sila. Lord, maawa ka po sa amin. Umiyak. Nung binigay na yung answered prayer, isa na lang ulit ang gumamit ng boses niya para magpasalamat. Kaya alam niyo, pag kumakanta po tayo dito, with 1,000 hallelujahs, hindi po tayo kumakanta dito kasi maganda yung tono o kailangan. Every time you raise your hands, it is because inaalala mo siya na naging tapat sa'yo. Siya na nagbigay ng buhay sa'yo. Siya na nagbigay ng breakthrough mo. Kaya ngayon po, as we enter 2025, let us end our year with praise and thanksgiving. Sino po dito may boses? Gamitin natin yan. Lord, thank you, Lord. Itatanghal ka namin. Ang ganda-ganda nung kinakanta natin kanina na verse, no? Yung itatanghal. Ramdam na ramdam ko yung bridge part. Kasi ganun yung ginawa ni Lord sa akin personally. Ikaw ang aking lakas at sandigan. Simula hanggang katapusan, nandun si Lord. So, todo bigay ako sa pagkanta kasi kinakanta ko yun para kay Lord eh. Aking lakas at kanlungan, simula't katapusan. Di ba ang ganda-ganda? So let us end this year. Kung umiyak ka ng 2024 for breakthrough, pwedeng gamitin mo rin yung boses mo ngayon to praise through. Amen? Last,
The grateful one bowed before Jesus and thanked him for what Jesus has done for him. Simple lang, mga kapatid. I-end natin tong 2024 with a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. Let us sing His praise. Napakarami po, kahit po siguro walang pera, kahit siguro may hindi nangyaring maganda sa pamilya, I think merong reason pa din para purihin natin ang Panginoon. Kasi hindi siya nawala, hindi kanya iniwanan. Itinawid niya tayo sa 2025 at patuloy ka pa rin niyang itatawid sa 2026, sa 2027. And that is something that we can all be grateful for. Having Jesus in our lives is the best thing that can ever happen to us. And I want to encourage everyone, kung wala ka pang personal na relationship kay Jesus, huwag kang pumasok ng 2025 nang hindi mo siya tinatanggap sa buhay mo. Allow Him to be the Lord and Savior and Master of your life. And I guarantee you, kahit marami kang pagdaan ng pagsubok by 2025, you will get through. When you have Jesus to push you through. Amen. Meron pa po ba next slide? Gratitude is a choice. Paano po natin masasabing gratitude is a choice? Kasi may 10 pwedeng nagpasalamat, pero ilan lang ang bumalik? Isa. So ang question is, will we be part of the 1%? 1% lang yung nagpasalamat. Ay, 10%. 10%. 90%. In-enjoy na yung kagalingan nila, pero may 10% na bumalik para mag-thank you kay Lord. So, saan tayo doon papasok? Nandun ka ba sa 90 na madidistract sa mga pagpapala mo? O babalik ka, kasama ka doon sa 10 na wait lang. Oo, mag-move forward ako, pero wait lang, babalik ako para pasalamatan mo na si Lord. Ayoko makalimutan, siya na naging dahilan ng tagumpay ko. Ayoko makalimutan, siya na naging dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Babalik ako. Palagi akong babalik kay Lord. Amen. So, today, gawin po natin yon, and I encourage you, may our trials cause us to draw close to God. May problema, lumapit ka kay Lord. Walang problema, may victory and blessing, lumapit ka pa rin kay Lord. Kasi ganun po yung nangyari, di ba? May problema nung una, lumapit sila. Nung binigay na yung sagot, isa na lang ang lumapit. And I hope from this story, wag natin gayahin na isa lang ang babalik. Lahat tayo dito, before we move forward to 2025, let's go back to God. May I invite the CMA po? Let's end this service, this last day of December with praise and worship kay Lord. Pwede ba yon, mga kapatid? Ngayon, I would challenge you, alalahanin mo ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ni Lord sa'yo. At kung wala ka maisip, isipin mo, mahal ka ni Lord. Hindi ka niya iniwanan at hindi ka niya pinabayaan. I also believe this is the opportunity. Baka meron po sa atin dito, hindi mo pa na-experience talaga tanggapin or papasukin si Lord sa buhay mo. Now is the time to do it. As you enter 2025, kung ikaw yung nag-drive ng buhay mo, ikaw lang yung nag-drive ng buhay mo, baka pwedeng si Lord naman ang mag-drive since siya ang gumawa. Siya ang may alam kung saan kanya dadalhin. And He will take you to the right destination. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Even as we raise you, itatanghal ka namin. Itatanghal namin ang pangalan mo. We will remember, Lord, lahat ng mabubuti mong ginawa. Lahat ng mga milagro. Lahat ng pagpapala. And Lord, even the trials and the sufferings, we want to draw close to you, Lord. We want to come back. And we want to say thank you. Salamat, Lord. Tinawid mo kami. Salamat.
Salamat, Lord, nakita mo pala kami. Salamat, Lord, nandyan ka pala at hindi mo kami iniwanan. Salamat, Lord, binigay mo ang mga panalangin namin. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na nagpalakas sa amin. Alalahanin mo, kapatid, in your own time ngayon, remember the goodness and the faithfulness of God in your life. Alalahanin mo kung gaano kabuti si Lord. At hayaan mo na yung mga ginawa na yun ni Lord for you ang mag-compel sa'yong lumapit ngayon sa Panginoon at bumalik sa Kanya. Kung noong 2024, kapatid, lumayo ka kay Lord, it's time to go back to Him. Kasi hinihintay ka lang niya. He never condemns, but He is always happy kapag may isang nagbabalik sa Kanya. Hallelujah. As we worship, awitin natin itong kantang ito ng may bukal na pagpapasalamat sa ating mga puso. Hallelujah! Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Awitin natin ulit. Lumalapit kami. Lumalapit, nagsusumamo, hinanais, banal na presensya mo. Ang pag-ibig ni Lord. Buhay ko ay kailanman di nakunan. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lang ang pagmamahal mo, Lord. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Hindi ka nagkulang, Panginoon, ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang aking kanlungan. Oh, salamat, Jesus. Gawin po nating panalangin ito. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang kapag aking lakas at kanlungan. Simulan katapusan, ikaw ang daan at ang tanging kong kaligtasan. Walang ibang itataas. Jesus,
katapusan. Ikaw ang daanan ng langit kong kaligtasan. Walang ibang itataan. Ulitin natin awitin. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanalungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataan. Minsan pa, for the last time, let us sing. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanulungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataan. Just a congregation, make this your prayer. Walang ibang itataan. Jesus, ikaw lamang. Panginoon, sa lahat po ng aming mga naging tagumpay this 2024, wala kaming ibang itataas kundi ikaw lamang. Sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng kagalingan, sa lahat ng mga milagro, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga problema, Panginoon, na aming nalagpasan, na aming pinagdaanan, ikaw lamang ang aming itataas. Ang pag-ibig mo na siyang nanatili, Panginoon. You saw us through, nakita mo kami, at itinawid mo kami. As we move forward, Lord, before we move forward, today we want to go back. Babalik kami at aalalahanin ka namin at lahat ng mabubuti mong ginawa sa amin, Panginoon. Ayaw namin makalimutan. We don't want to forget, Lord. Every victory, every crown, every blessing, every promotion, every healing, Lord. Every brand new start, every freedom, every deliverance, sa'yo lahat, Panginoon. We bow down before you, Lord, and we thank you, Jesus, for all that you have done for us. Ngayong araw na to, ginamit namin at gagamitin namin ang aming boses sa pagpapasalamat. Salamat, Lord, sa mga panahong tinawag ka namin at iniyak namin kung anong kailangan namin. You were there and you listened. Narinig mo at nakita mo. And today, tatawagin ka namin ulit, hindi para humingi ng kahit ano paman. Pero gusto lang namin magpasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil wala kang ipinagkait. You gave your only Son for us. And because of Jesus, we have everything. Because of Jesus, kaya naming tumawid sa 2025 ng may pag-asa, ng may confidence, ng may pananampalataya, knowing, Lord, that you never leave us, you never forsake us, God. And you always see us through. Even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil, for you are with us. Salamat po, Panginoon.
for 2024. And thank you, Lord, for 2025. We will face this new year with hope in our hearts, with Jesus in our hearts. And even right now, Lord, kung hindi mo ba tinatanggap ang Panginoong Yesus sa puso mo ngayon, kapatid, at naririnig mong kumakatok siya, naririnig mong gusto niyang baguhin ang buhay mo, gusto niyang magpakilala sa'yo, now is the time. Ask Jesus to come into your life. Lord, pray, if you want to accept Jesus, pray this prayer wholeheartedly. Panginoong Jesus, maraming salamat na mahal mo ako at ibinigay mo ang buhay mo para sa akin. I admit and I confess, Lord, that I am a sinner, na makasalanan ako. Pero dahil sa pag-ibig mo, narito ako. Baguhin mo po ako, linisin mo po ako, at tulungan mo akong talikuran ng mga kasalanan ko. I accept you, Lord. I allow you, Lord, to be the Lord and Savior of my life. Jesus, magpakilala ka sa akin. I want to know you more. I want to know you more. Be the Lord and Savior of my life. From this day forward, I want to know you more. As I enter 2025, you are now the Lord of my life. In Jesus' name, amen. Lord, as we close this service, we just want to give all the glory back to you. Wala po kaming aangkinin, Panginoon. Sa'yo po lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga pagpapala na ibinigay mo at sa mga pagpapala pang ibibigay mo, Panginoon. We give you all the glory. We give you all the honor. Tinatanghal ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Wala nang iba. Wala nang iba. Ikaw lamang, Jesus. At ito po ang aming samot dalangin nang may nag-uumapaw na pagpapasalamat sa aming mga puso. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsasabi ng...